Isang mapagpalang araw sa inyo, mga kapuso. Ako po si Elsa at maligayang pagbabalik sa ating tahanan, ang tinig ng pag-ibig. Naway ang kwentong ating pagsasaluhan ngayon ay maging balsamo sa anumang pagod na inyong nararamdaman. Sabi nila, may dalawang uri ng sakit na kayang dumurog sa isang babae. Ang kataksilan ng taong minamahal at ang hatol ng panahon na hindi na mababago. Paano kung ang isang puso ay kailangang harapin ang dalawang ito? Nang sabay? Ate Charmin, excuse me lang ha, pero parang ang liit naman yata ng ambag nyo para sa fiesta ng barangay? Ang tanong ni Marisa ay kasing tinis ng pagbagsak ng kutsara sa sahig. Tumigil ang masayang kwentuhan sa hapagkainan. Tila biglang lumamig ang hangin sa loob ng malaking bahay nina Charmin at Sancho. Nanigas ang nangiti sa mga labi ni Charmin. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga pisngi, habang ang lahat ng mata, ang kanyang biyenan, ang mga tiyuhin ni Sancho, at lalo na ang kanyang asawa, ay nakatuon sa kanya. Sa isang iglap, bumalik sa isip niya ang alaala. 5 taon na ang nakalipas. Ang tuwa sa mukha ni Marisa nang iabot niya ang tseke para sa down payment ng unang kondo nito. Regalo niya. Mula sa sarili niyang ipon, sa kanyang sahod bilang isang university professor. Hindi naman sa ganoon, Marisa. Mahinahon niyang sagot. Pilit na pinapakalma ang sarili. Practical lang tayo. Medyo malaki ang gastusin sa eskwela ng mga bata this semester. I thought a practical amount would be enough. Ngumuso si Marisa ang hipag niya. Practical? Ate, si Kuya Sancho ang treasurer ng fiesta. Nakakahiya naman kung mismong pamilya natin ang hindi buo ang suporta. Siya pa naman, hirap na sa negosyo. Baka lang, hindi mo napapansin. Ang bawat salita ay isang patalim. Hindi lang siya pinalalabas na kuripot, kundi isa ring manhid at walang pakialam na asawa. Hinanap ng mga mata ni Charmin ang mga mata ni Sancho. Nagmamakaawa. Say something. Defend me. Defend us. Ngunit si Sancho ay nakayuko lang. Nakatingin sa kanyang plato na para bang ang kapirasong lechon doon ang pinakamahalagang bagay sa buong mundo. Hindi siya umimik. Hindi siya gumalaw. At sa katahimikang yon, narinig ni Charmin ang pinakamalakas na tunog ng pagbasag. Hindi ng pinggan, kundi ng kanyang puso. Naging mabilis at awkward ang pagtatapos ng hapunan. Isa-isang nagpaalam ang mga bisita, dala ang mga ngiting pilit at mga tinging puno ng awa para sa kanya. Nang silang dalawa na lang ni Sancho ang naiwan sa gitna ng kalat, sa gitna ng katahimikan ng kanilang perpektong bahay, tinipon ni Charmin ang lahat ng natitira niyang lakas. Sancho! Humarap ito sa kanya, ngunit ang mukha ay blangko. Walang pagsisisi, walang pag-aalala, tanging pagod. Hindi mo man lang ako ipinagtanggol, halos pabulong niyang sabi. Tumingin si Sancho sa malayo, sa dilim sa labas ng kanilang bintana. Bumuntong hininga ito. Pagod ako, Charmaine. Huwag ngayon. At tinalikuran siya nito. Naglakad ito paakyat sa kanilang kwarto. Iniwan siyang nakatayo doon, mag-isa. Ang lamig ng marmol na sahig ay gumapang sa kanyang mga paa hanggang sa kanyang kaluluwa. Ang lamig ng likod ni Sancho habang papalayo ito ay nanatili sa isip ni Charmin hanggang sa kanyang pagtulog. Kinabukasan, ang lamig na yun ay tila naging isang pumipitik na kirot sa kanyang sentido. Matagal na niyang nararamdaman yon. Ang mga biglaang pagkahilo, ang pananakit ng ulo na ipinagwawalang bahala niya bilang sintomas ng stress at pagod. Sino ba namang hindi mapapagod? Isang ina, isang asawa, isang propesor. Normal lang ito, sabi niya sa sarili. Pero nitong mga huling linggo, palala ito ng palala. Lihim siyang nagpa-appointment sa isang neurologist, isang dating kasamahan sa universidad. Hindi niya sinabi kay Sancho. Ayaw niyang dagdagan ang iniisip nito, lalo na't hirap na ito sa negosyo, ayon kay Marisa.
Sa loob ng malamig na klinika, habang hawak ang resulta ng kanyang MRI, sinubukan niyang ngumiti sa doktor. Stress lang to, di ba, Robert? Bigyan mo lang ako ng gamot sa migraine, okay na ako. Pero ang mukha ng kanyang kaibigan ay seryoso. Walang bakas ng biro. Ipinatong nito ang mga kamay sa ibabaw ng mesa. Tsa, mahina nitong simula. May nakita kami sa scan mo. Isang anino. Biglang nawala ang lahat ng tunog sa paligid. Ang tanging naririnig na lang ni Charmaine ay ang kabog ng sarili niyang dibdib. Anong anino? May bukol ka sa utak, Charmaine. Diretsong sabi ng doktor. At ang mga salita ay parang mga piraso ng yelo na tumusok sa kanyang pandinig. At base sa laki at itsura nito, Stage 4 na. Stage 4, ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa loob ng isip niya. Paulit-ulit. Stage 4, walang lunas. Isang hatol. Hindi niya alam kung paano siya nakalabas ng klinika. Nakarating siya sa kanyang sasakyan na parang isang multo, ang mga paa ay gumagalaw nang walang direksyon. Pag-upo niya sa driver's seat, hindi niya pinaandar ang makina. Napahawak lang siya ng mahigpit sa manibela. Ang mga kuko niya ay bumaon sa balat nito. Hindi siya umiyak. Tumingin lang siya sa maliit na family picture na nakasabit sa kanyang dashboard. Si Sancho, nakangiti. Ang dalawa nilang anak masaya. Isang perpektong pamilya. Isang magandang kasinungalingan. Habang nakatitig siya roon, may dumaang isang pamilyar na itim na sedan sa gilid ng kanyang paningin, papasok sa parking lot ng ospital. Halos kapareho ng sasakyan ni Sancho. Ngunit bago pa niya makumpirma na wala na ito sa kanyang paningin, binaliwala niya ito. Ang kailangan niya ngayon ay umuwi. Ang kailangan niya ngayon ay ang kanyang asawa. Sa isang iglap, nabura ang sakit na idinulot ni Marisa at ng katahimikan ni Sancho. Napalitan iyon ng isang mas malaki, mas nakakatakot na katotohanan. May taning na ang buhay niya. At sa laban na ito, hindi niya kayang mag-isa. Sasabihin ko sa kanya, desidido niyang sabi sa sarili habang nagmamaneho pawi. Aaminin ko ang lahat. Kailangan ko siya. Lalaban kami ng sabay. Pagdating niya sa bahay, tahimik. Ipinasok niya ang kotse sa garahe at pumasok sa loob. Sancho, tawag niya. Nandito na ako. Walang sumagot. Narinig niya ang isang mahinang tunog mula sa study room. Dahan-dahan siyang naglakad palapit. Ang puso niya ay kumakabog sa pag-asa at takot. At doon, narinig niya ito ng malinaw. Ang halakhak ng kanyang asawa. Isang masaya, magaan na tawa na matagal na niyang hindi naririnig na para sa kanya. May kausap ito sa telepono. Oh, sige na. Sabi ni Sancho sa pagitan ng kanyang tawa. Namimiss na rin kita. I miss you too. Ang tunog ng halakhak na yon, mas masakit pa kaysa sa hatol ng doktor, ang tuluyang pumatay sa lahat ng natitirang pag-asa sa puso ni Charmaine. Ang tunog ng halakhak ni Sancho ay hindi nawala sa isip ni Charmaine. Ito ang naging huling pako sa kabaong ng kanyang pag-asa. Sa gabing iyon, hindi siya umiyak. Napagod na ang kanyang mga mata. Napagod na ang kanyang puso. Ang takot na dulot ng kanyang sakit at ang sakit na dulot ng kataksilan ay naghalo sa loob niya. Ngunit imbes na isang bagyo ng emosyon, ito ay naging isang malamig, matigas na yelo sa kanyang dibdib. Nagbago ang plano. Hindi na siya magmamakaawa para sa pagmamahal. Hindi na siya aasa sa isang karamay. Kung may taning na ang kanyang buhay, gagamitin niya ang bawat segundong natitira para sa iisang bagay. Ang protektahan, ang kinabukasan ng kanyang mga anak. Kinabukasan, kumilos siya na parang walang nangyari. Ipinaghanda niya ng almusal si Sancho. Inayudaan ng mga bata sa kanilang pagpasok sa eskwela. Ngumiti siya. Naging normal. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, isang digmaan ang nagsisimula na. Nang gabing iyon, hinintay niyang makatulog ng mahimbing si Sancho. Dahan-dahan siyang bumangon at nagpunta sa study room.
Binuksan niya ang laptop. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na nag-type. Online banking, credit card statements, mga bagay na matagal na niyang ipinagkatiwala sa asawa. Una niyang binuksan ang statement ng kanilang joint account, ang kanyang sahod bilang propesor at ang kinikita ng negosyo ni Sancho ay parehong pumapasok doon. Ngunit ang mga lumalabas na pera, doon nagsimula ang lahat. May mga paulit-ulit na gastos, mga pangalan ng mamahaling restaurant na hindi pamilyar sa kanya, mga hotel sa Makati at Tagaytay tuwing may business trip daw si Sancho. Ang mga halaga ay hindi biro. At pagkatapos, nakita niya ito, ang pangalan ng paborito nilang restaurant, ang lugar kung saan sila nag-celebrate ng bawat anniversary, ang PETSA. Noong 1 linggo lang, ang araw na yon, kasama niya ang mga bata sa probinsya para dalawin ang kanyang ina. Huminto sa paggalaw ang kanyang kamay sa ibabaw ng mouse. Naramdaman niya ang pagbara sa kanyang lalamunan, ang alaala ng kanilang huling anniversary doon, ang tamis ng mga ngiti, ang init ng mga kamay, ay biglang naging lasang-lason. Nagpatuloy siya sa pag-scroll. Ang malamig na galit ay gumagapang na sa kanyang sistema, pinapalitan ng bawat bakas ng sakit. At may isa pang nakakuha ng kanyang pansin, isang malaking cash withdrawal, 100,000 piso. 3 buwan na ang nakalipas. Walang paliwanag, walang katapat na malaking bayarin. Para saan ang perang iyon? Isasara na sana niya ang laptop nang biglang may pumasok na bagong email sa kanyang inbox galing sa accounting office ng eskwelahan ng kanyang panganay. Subject: Overdue tuition fee reminder. Kumunot ang kanyang noo. Binuksan niya ang email. Isang formal na paalala na hindi pa nababayaran ang tuition para sa kasalukuyang semestre. May babala na hindi makakakuha ng exam ang kanyang anak kung hindi ito mababayaran sa lalong madaling panahon. Imposible. 2 linggo na ang nakalipas, personal niyang ibinigay kay Sancho ang cash para ibayad ito. Nakita pa nga niya itong inilagay sa sobre. Ako na ang dadaan sa bangko bukas, sabi pa nito sa kanya. Ang malamig na galit sa kanyang dibdib ay biglang nag-apoy. Hindi na lang ito tungkol sa mga restaurant, sa mga hotel, o sa babae. Ito ay tungkol sa kanyang mga anak. Ang kinabukasan nila, ang ninanakaw ngayon. At sa sandaling iyon, ang tahimik na digmaan ni Charmaine ay nagkaroon ng unang malinaw na misyon. Ang email tungkol sa tuition fee ay naging pader na yelo sa pagitan nilang mag-asawa. Kinabukasan, ang kape ni Sancho ay nakalagay sa mesa pero walang kasamang good morning. Ang kanyang mga damit pang opisina ay nakahanda pero walang nangiti mula kay Charmaine. Kumikilos siya sa loob ng bahay na parang anino, mahusay, tahimik at malamig. Nahalata ito ni Sancho. May problema ba? Tanong nito isang gabi, habang nagbabasa si Charmaine ng libro sa sala. Hindi inangat ni Charmaine ang kanyang tingin mula sa pahina. Wala naman. Bakit? Parang may nag-iba sa'yo. Isang bahagyang nangiti ang sumilay sa labi ni Charmaine. Isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Baka napapagod lang ako. Naramdaman ni Sancho ang isang bahagyang kirot sa kanyang dibdib. Naalala niya noong nakaraang gabi. Naabutan niyang nakatulog ang asawa sa sofa. Yakap ang mga bagong tuping polo niya. Saglit siyang nakonsensya, ngunit mabilis niyang itinaboy ang isiping iyon. Kinabukasan, sa hapagkainan, habang nag-aalmusal, sinadya ito ni Charmaine. Dadaan pala ako sa bangko mamaya, sabi niya sa isang kaswal na tono, habang nagsasali ng gatas para sa bunso nila. I-check ko lang ang account natin. Kailangan na kasing bayaran ang tuition ng mga bata. Biglang tumigil sa pagsubo si Sancho. Ang tunog ng pagtama ng kanyang kutsara sa plato ay umaling-aungaw sa katahimikan. Bakit? Mabilis niyang tanong. May halong inis at kaba. Akala ko ba na ibigay mo na sa akin ang pera? Ako na ang bahala doon. Alam ko,
Kalmadong sagot ni Charmin. Gusto ko lang siguraduhin na pumasok na sa account ng school. Alam mo na, para sigurado. Hindi na nakasagot si Sancho. Mabilis niyang tinapos ang kanyang pagkain, ang tensyon sa kanyang mga balikat ay kitang-kita. Nang paalis na ito para sa trabaho, ginawa ni Charmin ang isang lumang gawi. Lumapit siya at inayos ang kwelyo ng polo ni Sancho. Ngunit sa pagkakataong ito, naramdaman ni Sancho ang kaibahan. Ang dating mainit na haplos ng mga kamay ni Charmin ay wala na. Napalitan iyon ng lamig ng kanyang mga daliri. Isang haplos na walang emosyon, parang dumadampi lang sa isang estranghero. Nagmamadaling lumabas ng pinto si Sancho. Tila may hinahabol. Naiwan si Charmin na nakatayo sa sala. Ilang segundo pa lang ang nakakalipas. Narinig niya ang isang pamilyar na tunog. Ang ringtone ng telepono ni Sancho. Naiwan ito sa ibabaw ng center table. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang screen ay umilaw at doon nabasa niya ang isang pangalan. Amanda Asset ang pangalan. Ang kasinungalingan. Ang katotohanan. Lahat ay nasa isang salita. Iniangat niya ang kanyang kamay. Akmang sasagutin ang tawag. Gusto niyang marinig ang boses. Gusto niyang kumpirmahin ang multo na matagal nang gumugulo sa kanyang isipan. Ngunit bago pa man dumampi ang kanyang daliri sa screen, bumukas ang pinto. Naiwan ko ang phone ko. Nakita ni Sancho si Charmin. Ang kamay nito ay ilang pulgada na lang mula sa telepono. Nanlaki ang kanyang mga mata sa takot. Sa isang mabilis na kilos, halos patakbo siyang lumapit at inagaw ang telepono mula sa mesa. Pero huli na, nagtagpo ang kanilang mga mata. Nakita ni Sancho ang laman ng mga mata ng kanyang asawa. Hindi galit, hindi lungkot. Isang malamig na pagkaalam, huli na ang lahat. Ang pangalang Amanda ay hindi na binanggit pagkatapos ng insidenteng iyon. Ngunit nanatili itong parang isang makapal na hamog sa pagitan ni na Charmin at Sancho. Ginagawang mas malamig ang bawat araw, mas tahimik ang bawat gabi. Si Charmin ay patuloy sa kanyang mga gawain, isang perpektong asawa at ina sa paningin mo ngayong lahat. Ngunit sa loob-loob niya, unti-unti siyang nauupos. Binibit-bit ang bigat ng kanyang dalawang malaking sikreto ng mag-isa. Ang nakapansin sa lahat ay hindi si Sancho, hindi ang kanyang mga anak na masyado pang bata, kundi si Manang Fe. Si Manang Fe, ang matandang kasambahay na nasa pamilya na, mula pa noong binata si Sancho. Siya ang nag-alaga dito, at siya rin ang nakakita kung paano namulaklak ang pag-ibig ni na Charmin at Sancho sa simula. Ang kanyang mga mata, nasanay nang makakita ng mga bagay na hindi sinasabi, ang unang nakabasa sa kalungkutan sa likod ng mga pilit ng ngiti ni Charmin. Isang gabi, habang si Charmin ay nakaupo sa hardin, nakatingin sa kawalan at yakap ang sarili laban sa lamig, tahimik na lumapit si Manang Fe. May dala itong isang tasa ng mainit na tsa. Ma'am Charmaine, mahina niyang sabi. Baka po gusto ninyong mag-init muna. Kinuha ni Charmin ang tasa, ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Salamat, Manang. Umupo si Manang Fe sa silyang katabi niya, isang bagay na hindi nito karaniwang ginagawa. Ilang sandali silang binalot ng katahimikan, tanging ang tunog lang ng mga kuliglig ang maririnig. Ma'am, muling nagsalita ang matanda. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Okay lang po ba talaga kayo? Ang simpleng tanong na yon. Ang simpleng tanong na puno ng tunay na pagmamalasakit na matagal nang hindi niya naririnig mula sa taong dapat sana ay una niyang karamay. Iyon ang bumasag sa lahat ng pader na itinayo ni Charmin sa paligid ng kanyang puso. Hindi siya sumagot, ngunit nagsimulang mamasa ang kanyang mga mata. Sunod-sunod na tumulo ang mga luha na hindi niya napigilan. Walang tunog, walang hagulgol. Tanging mga luhang tahimik na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Dala ang lahat ng sakit, lahat ng takot, lahat ng pagod. Inilapag niya ang tasa at tinakpan ang kanyang mukha ng kanyang mga kamay. At doon, sa ilalim ng liwanag ng buwan, sa harap ng isang halos estranghero, bumigay siya. Hindi na nagsalita pa si Manang Fe.
Marahan niyang hinagod ang likod ni Charmin. Isang haplos na puno ng pag-unawa, isang haplos na nagsasabing hindi kailangan ng mga salita. Nandito lang ako, ma'am. Bulong ng matanda. Hindi ka nag-iisa. Ilang minuto ang lumipas bago muling tumahan si Charmin. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, nakaramdam siya ng kaunting ginhawa. Manang, may nakikita po ako. May nararamdaman ako. Basag niyang sinabi. Pero hindi ko alam kung saan magsisimula. Tumango si Manang Fe. Ang kanyang mukha ay seryoso. Dahan-dahan niyang kinuha ang isang bagay mula sa bulsa ng kanyang duster. Isang maliit, lukot na papel. Matagal ko na po itong nakita sa bulsa ng pantalon ni Sir Sancho. Sabi niya habang iniaabot ito kay Charmin. Ayaw ko po sanang manghimasok, pero hindi po ako mapakali. Kinuha ni Charmin ang papel, isa itong resibo. Isang resibo mula sa Meralco para sa bayad ng kuryente. Ngunit ang nakasulat na address sa resibo, hindi iyon ang address nila. Ang resibo ng Meralco na may ibang address ay naging isang susi. Isang susi na nagbukas ng pinto sa isang katotohanang mas masakit pa kaysa sa kanyang inaakala. Ngunit isa ring susi na nagbigay sa kanya ng direksyon. Tapos na ang panahon ng pag-iyak. Tapos na ang panahon ng pag-aalinlangan. Ngayon na ang panahon ng pagkilos. Kinabukasan, tumawag siya sa isang matalik na kaibigan mula sa law school, si Attorney Liza, gamit ang dahilan na kailangan niya ng legal advice para sa isang research paper. Nagpanggap siyang normal. Nagkita sila sa isang tahimik na coffee shop, malayo sa mga lugar na madalas nilang puntahan. "Tsa, ang payat mo." Bungad ni Liza, ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Ngumiti lang si Charmin. "Thesis lang, te. Nakaka-stress." Pagkatapos ng ilang minutong kamustahan, inilabas ni Charmin ang kanyang tunay na pakay. Inilatag niya ang isang hypothetical na sitwasyon tungkol sa isang babaeng may sakit, isang asawang hindi tapat, at mga anak na kailangang protektahan. Agad na naintindihan ni Liza. Ang kanyang profesional na anyo ay bumalik. Ang mga mata ay naging seryoso. "Anong gusto mong mangyari, Tsa?" Diretsong tanong nito. "Gusto kong siguruhin na ang lahat ng pinaghirapan ko, namin, ay mapupunta sa mga anak ko." Sabi ni Charmin, ang boses ay matatag. Lahat. Sa mga sumunod na araw, sa tulong ni Liza, nagsimula silang buuin ang isang baluti. Isang legal na baluti na poprotekta sa kanyang mga anak. Ang kanyang huling habilin at testamento. Pero hindi ito ordinaryong testamento. Ito ay isang obra maestra ng pag-ibig ng isang ina at ng talino ng isang propesor. Malinaw na nakasaad doon. Lahat ng kanyang mga ari-arian, ang mga bank account sa pangalan niya, ang mga investment, at ang kalahati niya sa kanilang conjugal properties ay mapupunta sa isang trust fund na para lamang sa kanyang 2 anak. Si Sancho, itinalalaga siya bilang primary guardian at tagapamahala ng pondo. Ngunit may mga bakal na kondisyon. Una, kailangan niyang magbigay ng buwan ng ulat sa isang independent auditor na pinili ni Charmin kung saan napupunta ang bawat sentimo mula sa pondo. Dapat ito ay para lamang sa edukasyon, kalusugan at kapakanan ng mga bata. Pangalawa, kung sakaling mag-asawa siyang muli, ang kanyang karapatan bilang tagapamahala ay agad na mawawala at malilipat sa secondary executor, ang kapatid na babae ni Charmin na nasa Canada. At ang pinakamatindi, ang bahay na tinitirhan nila na nakapangalan sa kanilang 2 ay mapupunta sa mga bata. Si Sancho ay may karapatang manirahan doon hanggat hindi siya nagpapakasal muli at inaalagaan niya ang mga anak. "Sigurado ka ba dito, Tsa?" tanong ni Liza habang binabasa ang huling draft. "This is brutal. You're practically tying his hands." Tumingin si Charmin sa labas ng bintana ng opisina ni Liza.
sa mga naglalakihang gusali ng Makati. Mas sigurado pa ako dito kaysa sa pag-ibig, Liz. Mahina niyang sagot. Hindi ito paghihiganti. Ito ay pagtiyak. Tinitiyak kong tutuparin niya ang responsibilidad na matagal na niyang kinalimutan. Pagkatapos pirmahan ang mga dokumento, nakaramdam si Charmin ng kakaibang kapayapaan. Mayroon na siyang kontrol. Ngunit ang unang hakbang para maisakatuparan ng plano ay kailangan niyang paghiwalayin ang kanilang mga pera. Kinailangan niyang i-freeze ang kanilang joint account para mailipat ang kanyang share sa bagong trust fund. Hindi niya inasahan na ganoon kabilis ang magiging reaksyon. Nang gabing iyon, habang tinutulungan ng kanyang anak sa homework, nag-ring ang kanyang telepono. Numero ni Marisa. Huminga siya ng malalim bago sagutin. Hello? Ang boses sa kabilang linya ay hindi isang pagbati, kundi isang sigaw. Ate Charmine, nakausap ko si Kuya. Anong karapatan mong i-freeze ang joint account ninyo? Anong problema mo? Ang digmaan ay hindi natahimik. Ang salitang joint account ay nag-iwan ng isang mapait na lasa sa bibig ni Charmin. Kalmado niyang sinagot si Marisa. Sinabing isa lang itong financial restructuring para sa kanilang pamilya. Isang terminong alam niyang hindi lubos na maiintindihan ng hipag. Ang mahalaga, naitanim na niya ang unang butil ng gulat at pagkalito sa kampo ng kaaway. Ngunit habang abala siya sa paglalatag ng kanyang mga plano, ang kanyang tunay na kalaban, ang sakit sa loob ng kanyang ulo, ay tahimik na kumikilos. Nagpaparamdam ng kapangyarihan nito. Isang umaga, habang naghahanda siya ng almusal, nangyari ang unang pagbagsak. Nagsasalin siya ng gatas sa baso ng kanyang bunso nang bigla na lang umikot ang kanyang paningin. Ang pamilyar na kusina ay tila naging isang barko sa gitna ng maalong dagat. Ang mga kulay ay naghalo. Ang mga tunog ay humina. Naramdaman niya ang pagkawala ng lakas sa kanyang mga kamay. Ang hawak niyang baso ay bumagsak sa sahig. Ang tunog ng nabasag na salamin ay pumunit sa katahimikan ng umaga. Mommy! Ang sigaw ng kanyang panganay na anak mula sa hapagkainan ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Nakita niya ang nagkalat na bubog at gatas sa sahig at ang mga matang puno ng pag-aalala ng kanyang anak. Mommy, okay ka lang? Tanong nito. Mabilis na lumapit pero pinigilan niya. Huwag anak, baka masugatan ka. Mabilis na sabi ni Charmin. Pilit na pinatatag ang kanyang boses at ang kanyang mga tuhod na nanginginig. Okay lang si Mommy. Puyat lang siguro. Nabitawan ko lang. Ngumiti siya. Isang ngiting alam niyang hindi ka panipaniwala. Pero sapat na yon para sa isang bata. Habang pinupulot niya ang bawat piraso ng bubog, isang alon ng takot ang bumalot sa kanya. Isang takot na hindi para sa kanyang sarili. Paano na sila? Paano kung sa susunod, hindi lang baso ang mabitawan ko? Paano kung sa harap nila ako bumagsak? Ang mga tanong na yon ay sumisiksik sa kanyang dibdib. Nang matapos niyang linisin ang kalat, lumapit ang kanyang panganay at niyakap siya ng mahigpit mula sa likod. Mommy, rest ka muna, bulong nito. I'll clean this up. Ako na po ang maghuhugas ng mga plato. Sa yakap na yon, sa simpleng alok na yon, naramdaman ni Charmin ang bigat ng kanyang sitwasyon. Ang mga anak niya, sa murang edad, ay natututo ng mag-alala para sa kanya. Samantalang ang dapat na katuwang niya ay abala sa ibang mundo. Buong araw, sinubukan niyang kalimutan ang nangyari. Ipinahinga niya ang sarili, nagbasa at sinubukang maging normal. Ngunit nang sumapit ang gabi, dumating ang isa pang paalala. Nakaupo siya sa kanyang paboritong silya, hawak ang isang libro na matagal na niyang gustong tapusin. Ngunit habang tinititigan niya ang mga pahina, may mali. Ang mga salita ay nagsimulang magsayaw. Ang mga letra ay lumabo, nagpatong-patong, hanggang sa naging mga itim na mantsa na lang sa puting papel. Kinurap-kurap niya ang kanyang mga mata. Ipinikit ng mariin at muling iminulat. Pero wala. Ang dating malinaw na mga pangungusap
ay isa ng palaisipan na hindi niya kayang buuin. Isinara niya ang libro. Naramdaman niya ang malamig na pawis sa kanyang noo. Ito na. Ito na ang simula ng mas malalang mga sintomas na sinabi ng doktor. Ang simula ng kanyang pamamaalam sa mga simpleng bagay na minamahal niya. Ang pagbabasa, ang pagsusulat, ang pagiging malinaw. Ang oras niya ay mas mabilis na nauubos kaysa sa kanyang inaakala. Ang lumalabong mga letra ay naging isang malinaw na babala para kay Charmin. Kailangan niyang bilisan. Kailangan niyang itulak ang mga bagay-bagay, gaano man ito kasakit. Ang pagkakataon ay dumating sa anyo ng isang tawag mula sa kanyang biyenan. Isang family dinner. Tila gusto nilang ayusin ang gusot na sinimulan ni Marisa. Para kay Charmin, ito ang perpektong entablado. Muling napuno ang kanilang hapagkainan. Ang pilit na tawanan at mga kwentuhang walang lasa ay bumalik. Si Marisa ay umiiwas ng tingin sa kanya. Si Sancho naman ay hindi mapakali. Palipat-lipat ang tingin mula sa asawa patungo sa kanyang ina. Kalmado lang si Charmin. Pinagsilbihan niya ang lahat, ngumiti sa mga biro, at tinanong ang mga bata tungkol sa kanilang araw sa eskwela. Ginampanan niya ang papel ng perpektong punong abala. Hanggang sa gitna ng hapunan, tumigil siya sa paghiwa ng kanyang pagkain. Inilapag niya ang kanyang mga kubyertos. Ang katahimikan niya ay agad na nakakuha ng atensyon ng lahat. Naalala ko lang bigla, panimula niya. Ang boses ay malinaw at matatag. May isa akong estudyante dati. Napakatalino, napakagaling. Pero nahuli ko siyang nandaya sa isang exam. Lahat ay nakikinig. Walang gumagalaw. Nagpatuloy si Charmin. Ang kanyang mga mata ay diretsong nakatingin sa kawalan. Pero alam ng lahat kung para kanino ang kanyang mga salita. Kinausap ko siya. Tinanong ko kung bakit. Ang sabi niya, kailangan niya daw gawin para sa grades, para sa future niya. Akala niya, malulusutan niya. Akala niya, walang makakaalam. Inilipat niya ang kanyang tingin, dahan-dahan, mula sa kanyang biyenan, kay Marisa, at sa wakas, kay Sancho. Ang kasinungalingan, sabi ni Charmin, habang nakatitig ng diretso sa mga mata ng kanyang asawa, ay parang utang. Kahit anong tago mo, kahit gaano katagal, darating at darating ang araw, kailangan mong bayaran. At madalas, binabayaran ito ng may kasamang interes. Isang nakabibiyinging katahimikan ang bumalot sa mesa. Ang tensyon ay halos hinihiwa ng kutsilyo. Si Sancho ay namutla. Si Marisa ay napalunok. Para basagin ng sandali, kumuha si Charmin ng serving spoon at dahan-dahang naglagay ng adobo, ang paboritong ulam ni Sancho, sa plato nito. Isang simpleng kilos, isang gawaing puno ng kabalintunaan na tanging silang dalawa lang ang nakakaintindi. Isang pag-aalaga na may kasamang lason. Kain ka pa, mahina niyang sabi, na may bahagyang nangiti. Ang hapunan ay mabilis na natapos pagkatapos noon. Nang paalis na ang pamilya ni Sancho, sinadya ni Charmin na maiwan sa labas kasama ang asawa habang naghahatid ng tingin. Ang hangin ng gabi ay malamig, ngunit hindi kasing lamig ng boses ni Charmin nang muli siyang magsalita. Sancho! Lumingon ito, handa nang pumasok sa loob. May gusto ka bang aminin? Tanong niya. Simple, direkta. Tumingin si Sancho sa kanya. Ang pagkukunwari, ang pagkairita, ang pagod. Lahat ng maskarang suot niya nitong mga nakaraang buwan ay biglang nalusaw. At sa ilalim ng ilaw ng poste, sa kanilang garahe, sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, nakita ni Charmin ang totoo sa mga mata nito. Takot. Purong hindi maitatagong takot. Ang takot sa mga mata ni Sancho ang nagsilbing kumpirmasyon sa lahat ng hinala ni Charmin. Ngunit hindi ito sumagot. Muli, tinalikuran siya nito at pumasok sa loob ng bahay, iniwan siyang muli sa dilim.
Pero ngayon, may hawak na siyang address. Ang address mula sa resibo ng Meralco. Kinabukasan, sinabi niyang may pupuntahan siyang seminar sa universidad. Isang kasinungalingan para makabili ng katotohanan. Isinakay niya ang sarili sa kotse at itinipa ang address sa kanyang GPS. Dinala siya nito sa isang tahimik na subdivision sa Quezon City. Isang lugar na simple lang, malayo sa karangyaan ng bahay nila sa Alabang. Naghahanap siya ng pwesto kung saan kitang-kita niya ang gate ng bahay na may numerong nasa resibo. Ipinatay niya ang makina ng sasakyan at naghintay. Lumipas ang 1 oras, 2. Ang bawat minutong nagdaan ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang pasensya. Akma na sana siyang aalis. Iniisip na baka mali lang ang kanyang hinala. Nang bumukas ang gate, lumabas ang isang babae. Bata pa. Siguro ay nasa mid-20s. Nakasuot ng simpleng bestida. Pamilyar ang kanyang muka. Nakita na niya ito noon sa isang Christmas party ng kumpanya ni Sancho. Si Amanda, ang assistant, naniga si Charmine sa kanyang upuan. Humigpit ang kapit niya sa manibela, ngunit hindi iyon ang dumurog sa kanya. Ang sumunod na lumabas mula sa pinto ang nagwasak sa lahat ng natitirang piraso ng kanyang puso. Kasunod ni Amanda ay isang maliit na batang lalaki. Siguro ay nasa 3 taong gulang. Karga-karga ito ng babae. At habang naglalakad sila papalapit sa gate, nasinaga ng araw ang mukha ng bata. Ang mga mata, ang ilong, ang hugis ng mukha. Para siyang nakakita ng isang multo. Isang multo ni Sancho noong bata pa ito, base sa mga lumang litratong madalas ipakita ng kanyang biyenan. Walang duda, walang pag-aalinlangan, dugo ng kanyang asawa, laman ng kanyang asawa, isang anak. May anak si Sancho sa labas, hindi na niya namalayan ang pagtulo ng kanyang mga luha. Ang sakit ay ibang-iba. Hindi ito tulad ng sakit noong nalaman niya ang tungkol sa mga hotel o sa mga kasinungalingan. Ito ay isang sakit na tumagos sa kaibuturan ng kanyang pagkababae, sa kanyang pagiging ina. Ang pamilyang binuo niya, ang mga pangarap na pinagsaluhan nila, ang mga sakripisyo niya, lahat ay tila isang malaking biro, isang ganap, nakakaduwal, na pagkawasak. Pinanood niya lang sila habang naglalakad papalayo. Ang bata ay masayang nakakapit sa leeg ni Amanda. Pinisil niya ng husto ang manibela. Ang mga buko ng kanyang daliri ay namuti sa diin. Ang tanging paraan para pigilan ang sarili na bumaba ng sasakyan at sumigaw. Nang mawala na sila sa kanyang paningin, nanatili siya roon, nakatulala. Hindi niya alam kung gaano katagal. Ang tanging alam niya, ang digmaang ito ay hindi na lang tungkol sa pera o sa nasirang tiwala. Ito ay tungkol sa isang pamilyang dinurog at sa isang hinaharap na ninakaw. Kinuha niya ang kanyang telepono. Ang kanyang mga daliri na nanginginig sa galit at sakit ay nag-type ng isang maikling mensahe para kay Sancho. Isang mensaheng magbabago sa lahat. Nasa tapat ako ng bahay sa St. Reyes. Kilala ko na siya. At kilala ko na rin ang anak mo. Ang text message ni Charmine ay parang isang bombang sumabog sa loob ng kotse ni Sancho. Paulit-ulit niyang binasa ang mga salita. St. Reyes, kilala ko na siya. Kilala ko na rin ang anak mo. Naramdaman niya ang pag-akyat ng malamig na pawis sa kanyang likod. Tinawagan niya ang numero ni Charmine. 1 beses, 2, 3. Hindi ito sumasagot. Nag-text siya. Cha, please, let's talk. Uuwi na ako. Saan ka nagkamali? Paano niya nalaman? Ang mga tanong ay paulit-ulit sa kanyang isip habang mabilis niyang pinatakbo ang sasakyan pauwi. Ang puso niya ay dumadagundong sa takot. Inaasahan niya ang isang malaking sigawan, isang bagyo ng mga akusasyon. Ngunit pagdating niya sa bahay, ang sumalubong sa kanya ay isang nakabibinging katahimikan. Nakaupo si Charmine sa sala, kalmadong nagbabasa ng isang magazine na para bang isa lang itong ordinaryong hapon. Charmine,
Simula niya, ang boses ay nanginginig. Tumingin ito sa kanya mula sa ibabaw ng magazine. Ang mga mata nito ay walang emosyon, walang galit, walang luha. Tanging isang malamig na kapayapaan na mas nakakakilabot kaysa sa anumang sigaw. Umuwi ka na pala, sabi lang nito at muling ibinalik ang tingin sa binabasa. Ang katahimikang yon ay mas masahol pa. Alam niyang tapos na ang laro. Ang problema, hindi lang yon ang kanyang laro na malapit nang matapos. Nitong mga nakaraang linggo, dahil sa gulo ng kanyang personal na buhay, napabayaan niya ang kanyang negosyo. Isang malaking kliyente ang nawala. Ang mga utang sa suppliers ay nagpatong-patong. Ang kastilyong buhangin na kanyang itinayo ay unti-unti nang ginuguho ng alon. Kailangan niya ng pera, malaking pera, at mabilis. Sa gitna ng kanyang desperasyon, naisip niya ang kanilang mga joint investment. Ang perang pinag-ipunan nilang dalawa sa loob ng maraming taon, iyon na lang ang huling barahan niya. Nilunok niya ang kanyang pride at ang kanyang takot. Lumapit siya kay Charmin. "Cha, kailangan nating mag-usap," sabi niya. Pilit na ginagawang seryoso ang boses. "Tungkol sa negosyo. Kailangan kong mag-withdraw mula sa investment natin para sa kumpanya." Hindi pa rin tumitingin sa kanya si Charmin. Dahan-dahan itong binuklat ang isang pahina ng magazine. "Wala na doon ang pera, Sancho." Kumunot ang noo ni Sancho. Anong sinasabi mo?" "Inilipat ko na," sabi ni Charmin. Sa wakas ay ibinaba ang magazine at tiningnan siya ng diretso. "Ang lahat ng parte ko at ang share ng mga bata, inilagay ko sa isang trust fund para sa edukasyon nila. Hindi mo na yun magagalaw." Naramdaman ni Sancho na parang sinuntok siya sa sikmura. Ang huling pag-asa niya ay biglang naglaho. "What? Hindi mo pwedeng gawin yan. Pera ko rin yun. I worked hard for that money, Charmine." Sigaw niya, ang kanyang desperasyon ay naging galit. Sa wakas, tumayo si Charmin. Hinarap siya. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang apoy sa mga mata nito. "Ako rin, Sancho," mariin niyang sabi. Ang bawat salita ay may bigat. "I worked hard for this family. Nagtrabaho ako para sa pangarap na akala ko ay sa ating dalawa. Panahon na para protektahan ko ang pinaghirapan ko. Panahon na para protektahan ko ang mga anak ko. Mula sa'yo." Natigilan si Sancho. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Kasabay ng kanilang pagtatahimik, isang tunog ang bumasag dito. Ang doorbell. Nagkatinginan sila. Naglakad ang katulong para buksan ang pinto. Ilang sandali pa, pumasok si Marisa. Ang kanyang muka ay puno ng luha. Ang kanyang makeup ay nagkalat. Dire-diretso siyang lumapit sa kanyang kuya. "Kuya," sabi niya. Ang boses ay nanginginig at basag. "Tumawag sa akin si Ate Charmin kanina. Kuya, totoo ba? Totoo bang may pamangkin pa kami sa labas?" Ang tanong ni Marisa ay umalingaw-ngaw sa sala. Nagkatinginan si Sancho at Charmin. Si Sancho ay namutla. Ang kanyang muka ay puno ng takot at pagkalito. Si Charmin na naman ay nanatiling kalmado. Ang kanyang mga mata ay nanonood sa pagbagsak ng kaharian. "Marisa, anong pinagsasabi mo?" Pilit na tanong ni Sancho. Ngunit ang kanyang boses ay nanginginig. "Kuya, huwag ka nang magsinungaling." Sigaw ni Marisa. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. "Sinabi sa akin ni Ate Charmin, may anak ka raw sa labas. Totoo ba?" Bago pa man makasagot si Sancho, isang matalim na kirot ang tumama sa ulo ni Charmin. Mabilis, malakas. Ang paningin niya ay muling umikot, mas malala kaysa sa dati. Naramdaman niya ang pagkawala ng kanyang balanse. "Charmine!" Sigaw ni Sancho. Pero huli na. Isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw habang bumabagsak si Charmin sa sahig, walang malay. Ang magazine na hawak niya ay lumipad at nagkalat sa sahig ang mga pahina nito. Nataranta si Sancho. Mabilis siyang lumapit kay Charmin, ginagala ang kanyang asawa. "Cha, gumising ka! Charmin! Kuya,
Anong nangyayari kay ate? Sigaw ni Marisa. Ang takot ay lumukob sa kanyang galit. Mabilis silang kumilos. Binuhat ni Sancho si Charmin at isinakay sa kotse. Si Marisa naman ay sumama. Sa ospital, mabilis na isinugod si Charmin sa emergency room. Naiwan si Sancho at Marisa sa waiting area. Ang kanilang mga muka ay puno ng pag-aalala at pagkalito. Kuya, anong nangyayari kay Ate Charmin? Tanong ni Marisa, umiiyak. Okay lang ba siya? May sakit ba siya na hindi natin alam? Ang mga salitang yun ay parang suntok sa dibdib ni Sancho. May sakit ba siya na hindi natin alam? Ang mga sintomas, ang pagiging tahimik niya, ang pagiging manipis. Hindi ko alam. Bulong ni Sancho, ang kanyang boses ay basag. Pero pakiramdam ko, may tinatago siya sa akin. Nagsimula siyang maghanap sa bag ni Charmin para sa kanyang insurance card, para sa anumang impormasyon na makakatulong sa mga doktor. At doon, sa isang maliit na bulsa, nakita niya ang isang brown envelope. Walang pangalan. Binuksan niya. Nakalabas ang isang folder. Sa loob nito, mga dokumento. Ang una niyang nakita ay isang resulta ng MRI. May pangalan ni Charmin. Sa ilalim nito, isang salita na nagpatigil sa kanyang hininga. Brain tumor, stage 4, nanlaki ang mga mata ni Sancho. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang binabasa ang bawat linya. Ang mga sintomas, ang paliwanag, ang prognosis. Kuya, ano iyan? Tanong ni Marisa, lumapit. Binasa nito ang nakasulat. Brain tumor, stage 4? Pareho silang natulala. Ang dating galit at pagtatalo ay napalitan ng isang nakakaduwal na bigat ng konsensya. Ang lahat ng kasinungalingan, ang lahat ng pagtataksil, ang lahat ng pagpapabaya, lahat ay sumabog sa kanilang mga mukha. Kaya pala, bulong ni Marisa, ang kanyang boses ay nanginginig. Kaya pala ganoon siya. Kuya, kaya pala, bakit hindi natin alam? Hindi makasagot si Sancho. Ang utak niya ay naglalaro ng mga alaala. Ang pilit ng ngiti ni Charmin, ang malamig niyang mga kamay, ang kanyang pagiging tahimik. Lahat ay nagkaroon ng ibang kahulugan ngayon. Ang babaeng dinudurog niya, ang babaeng niloloko niya, ang babaeng pinabayaan niya. Namatay na pala. Unti-unti. Mag-isa. Ang pinto ng emergency room ay bumukas. Lumabas ang doktor. Ang kanyang mukha ay seryoso. Mr. Sancho, sabi nito, ang kanyang tingin ay nakatuon sa kanya. Kailangan ko po kayong makausap. It's about your wife. Ang mga salita ng doktor ay parang latigo na humahampas kay Sancho. Walang pag-asa, walang lunas. Ang natitira na lang ay ang paliwanag tungkol sa palliative care at ang pamamahala sa sakit. Gumuho ang mundo ni Sancho. Sa loob ng emergency room, sa tabi ng nakahigang si Charmin na walang malay, umiyak siya. Hindi lang simpleng pag-iyak. Ito ay isang paghagulgol na nanggagaling sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Isang timplada ng pagsisisi, takot, at labis na sakit. Hinawakan niya ang malamig na kamay ni Charmin. Ang kamay na matagal na niyang binaliwala. Ang kamay na nagbigay sa kanya ng lahat. Tsa, patawarin mo ako. Bulong niya. Ang kanyang mga luha ay bumabasa sa balat ng asawa. Patawarin mo ako sa lahat ng kasalanan ko. Hindi ko alam. Hindi ko alam na ganito ang dinadala mo ng mag-isa. Si Marisa, na nakatayo sa isang sulok, ay umiiyak din. Ang kanyang mga dating akusasyon at pagmamataas ay naglaho, napalitan ng isang matinding konsensya. Sa loob ng ospital, ginawa ni Sancho ang unang hakbang para sa kanyang pagbabago. Tinawagan niya si Amanda. Ang tawag ay maikli, matigas. Amanda, sabi niya. Ang boses ay kalmado, ngunit may awtoridad. Tapos na tayo. Hindi na tayo magkikita. Aalagaan ko ang anak natin, bibigyan ko siya ng sustento pero hindi na tayo magkikita.
Hindi na tayo pwedeng maging parte ng buhay ng isa't isa. Walang pagtutol mula kay Amanda. Tila naramdaman nito ang bigat ng desisyon ni Sancho. Mula ng araw na yon, inilaan ni Sancho ang bawat segundo niya para alagaan si Charmin. Naging bantay siya sa ospital. Pinapakain niya ito. Pinupunasan niya ang kanyang noo. Nagbabasa siya ng mga kwento sa kanya. Kahit na alam niyang halos wala na itong kakayahang makarinig o makaintindi. Ginawa niya ang lahat ng bagay na dapat niya nang ginawa noon. Ang mga maliliit na gawin na minsan ay pinabayaan niya. Isang gabi, habang pinapakain niya si Charmin ng lugaw, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Naalala niya kung paano siya alagaan ni Charmin kapag may sakit siya noon. Puno ng pag-aalaga, puno ng pagmamahal. Ngayon, siya ang gumagawa nito, puno ng luha at pagsisisi. Tsa, bulong niya. Bumawi ako. Babawi ako sa lahat ng pagkukulang ko. Pangako. Sa tulong ni Liza, inayos din ni Sancho ang kanyang negosyo. Ibinenta ang ilang assets para makabayad sa mga utang at maisalba ang kumpanya. Inilipat niya ang kanyang share sa trust fund ng mga bata. Ginawang co-trustee si Liza. Ginawa niya ang lahat para matupad ang mga planong sinimulan ni Charmin. Makalipas ang ilang araw, isang maliit na himala ang nangyari. Dahan-dahang nagkamalay si Charmin. Mahina ang kanyang mga mata, ngunit nakatingin niyon kay Sancho. Lumapit si Sancho. Tsa, naririnig mo ba ako? Nandito ako. Isang mahinang nangiti ang sumilay sa labi ni Charmin. Nag-angat ito ng kamay at dahan-dahang hinawakan ang pisngi ni Sancho. Sancho? Mahina niyang sabi. Ang boses ay halos hindi marinig. May uling pakiusap ako. Ang mga salitang yon ay nagpahiwatig ng kanyang nalalapit na pamamaalam. Isang pakiusap na magiging pinakamahalaga sa kanilang buhay. Ang mga salitang huling pakiusap ay kumabog sa dibdib ni Sancho. Alam niyang papalapit na ang katapusan. Sa mga sumunod na araw, pinilit niyang pakinggan ang bawat huling salita ni Charmin, ang bawat huling ngiti. Kinausap ni Charmin ang bawat miyembro ng pamilya. Una, ang kanyang mga anak. Hinawakan niya ang kanilang mga kamay. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Mga anak ko, bulong niya, mahalin ninyo ang isa't isa at alagaan ninyo ang inyong ama. Pagkatapos, si Marisa. Lumapit si Marisa, umiiyak at humingi ng tawad sa lahat ng kanyang pagkakamali. Hinawakan ni Charmin ang kamay ng hipag at ngumiti. Marisa, sabi niya, wala na yon. Ang importante, maging mabuting tita ka sa mga anak ko at alagaan mo si Sancho. At sa wakas, si Sancho. Pinili ni Charmin ang isang tahimik na hapon. Si Sancho ay nakaupo sa tabi niya. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa mga kamay ng asawa. Ang mga mata ni Charmin ay lumabo na, ngunit alam niyang nakatingin ito sa kanya. Sancho, mahina niyang sabi, ang boses ay halos isang bulong. Ang mga anak natin, ipinagkakatiwala ko sila sa'yo. Mahalin mo silang lahat, pantay-pantay. Naintindihan ni Sancho ang ibig sabihin ng lahat. Ang kanyang mga anak kay Charmin at ang anak niya kay Amanda. Opo, Tsa, sagot niya. Ang mga luha ay bumabasa sa pisngi niya. Pangako, aalagaan ko sila. Mahal na mahal ko sila. Isang hininga ang pinakawalan ni Charmin. Nag-ipon ito ng lakas. At patawarin mo ang sarili mo, Sancho, sabi niya. Patawarin mo ang sarili mo sa lahat ng pagkakamali mo. Masyado kang mabigat. Magaan na ang pakiramdam ko. Maging magaan ka rin. Ang mga salitang iyon, ang huling aral niya, ang pagpapatawad, hindi lang para kay Sancho, kundi para sa kanya, para sa kapayapaan ng kanyang kaluluwa. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Charmin, isang ngiti na puno ng kapayapaan, pagtanggap, at pagmamahal. Isang ngiti
na hindi na niya kayang ibigay noon. Ang kanyang hininga ay naging mas mabagal, mas mahina. Hanggang sa tuluyan itong tumigil, naramdaman ni Sancho ang pagbitaw ng kamay ni Charmin. Ang init nito ay nawala, napalitan ng lamig. Ang kanyang huling hininga ay nawala sa hangin. "Charmaine!" Sigaw niya, niyakap ang walang buhay na katawan ng asawa. Niyugyug niya ito. "Cha, wag mo akong iwan. Hindi pa ako nakakabawi. Hindi pa ako nakakahingi ng sapat na tawad." Ngunit huli na. Umalis na ang kanyang asawa. Dala ang lahat ng sakit, ang lahat ng kasinungalingan, ang lahat ng pagpapabaya. Ang naiwan sa kanya ay isang bahay na puno ng alaala, 2 anak na kailangang alagaan, at isang matinding pangako na dapat niyang tuparin. 1 taon ang lumipas. Araw ng mga patay. Tahimik ang sementeryo. Mag-isang nakatayo si Sancho sa puntod ni Charmin. Sa ilalim ng marmol na may nakasulat na pangalan nito, ay naroon ang pinakamalaking pagbabago sa kanyang buhay. Ang kanyang libingan ay hindi lang isang alaala. Ito ay isang paalala. Isang paalala sa kanyang huling aral. Ang tunay na pag-ibig ay hindi lang nagbibigay, kundi nagpapatawad at nagbabago. 1 taon ang lumipas, araw ng mga patay. Sa sementeryo, hindi na si Sancho ang lalaking puno ng takot at pagsisisi. Ang kanyang mga mata, bagaman may bakas pa rin ng kalungkutan, ay puno na ngayon ng determinasyon at pag-unawa. Nakatayo siya sa harap ng puntod ni Charmin, may hawak na buke ng puting rosas. Sa kanyang tabi, ang 2 nilang anak, mas matangkad, mas malaki, at mas naiintindihan na ngayon ang mundo. "Mommy," bulong ng kanyang panganay, may bahagyang nanggiti sa labi. "Maraming salamat po sa lahat." Niyakap ni Sancho ang kanyang mga anak. Ang bahay na minsan ay puno ng tensyon at kasinungalingan ay napuno na ngayon ng tawanan, pagmamahalan, at higit sa lahat, katotohanan. Tinupad niya ang bawat pangako. Naging isang responsableng ama siya sa kanyang mga anak kay Charmin at maging sa anak niya kay Amanda. Regular siyang nagpapadala ng sustento at sinigurado niyang nakapag-aaral ng maayos ang bata. Hindi na niya ito tinatago. Ang pag-ibig niya sa lahat ng kanyang anak ay pantay-pantay, tulad ng huling pakiusap ni Charmin. Ang negosyo niya ay bumalik sa dati, mas matatag kaysa rati. Hindi na niya hinahayaan ang sarili na magpadala sa tukso. Sa bawat desisyon niya, naroon ang alaala ni Charmin, ang kanyang mga aral. Si Marisa at ang iba pa niyang kapatid ay naging regular nang dumadalaw sa bahay, naglalaro, kasama ang mga bata. Ang dating puot at pagmamataas ni Marisa ay napalitan ng pagmamahal at paggalang para sa alaala ni Charmin. Minsan, nahuhuli pa niya itong tahimik na nakatingin sa larawan ni Charmin. May bakas ng pagsisisi sa kanyang mga mata. Isang hapon, habang tinuturuan ni Sancho ang kanyang panganay na anak kung paano magpatakbo ng maliit na negosyo, may sinabi siya. "Anak," sabi niya, habang itinuturo ang mga libro. "Ang pagmamahal, hindi lang puro puso. Malaking responsibilidad iyan, kaya kailangan matuto ka ring maging matalino. Iyan ang itinuro sa akin ng mommy ninyo." Sa pagtatapos ng araw, habang nakaupo siya sa kanyang study room, kinuha ni Sancho ang kanyang wallet. Sa loob nito, isang lumang larawan ni Charmin. Nakangiti. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Hinaplos niya ang larawan. Nawala na ang sakit, ang pait, ang pagsisisi. Napalitan iyon ng pasasalamat. "Salamat, Charmaine. Salamat sa huling aral. Salamat sa diwang iniwan mo. Ang diwa ng pagpapatawad, ang diwa ng pag-ibig na nagpapabago, ang diwa ng isang ina na nagbigay ng kanyang buong buhay para sa kanyang pamilya at sa huli ay nagbigay din ng pag-asa." Ang tinig ng pag-ibig ay patuloy na umaawit.